The views and opinions expressed by the host and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliates. Ikaw ba ay may hinanain at ang korupsyon ang lagi mong daing? Kay bigwas mo lahat iyan sabihin, siguradong aaksyonan at iisnabin. Pangunawa at respeto sa kapwa, serbisyo totoo para sa masa. O longgapin nyo, ito ang pag-asa. Huwag matakot sa maimpluwensya, si bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa programa. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may aksyon. Ang bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magbago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to ika'y bibigwasan, kahit sino ka man at kahit saan ka man. Isisiwalat ang kalokohan, walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama ikaw ay pagbibigyan, dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi at hindi ka na maaapi sa Olongapo na ating bayan. Ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumpungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may aksyon. Okay, mga kaibigan, magandang umaga sa ating mga taga-subaybay at paumanhin, medyo na-late kunti. At ngayon ay nandito tayo sa ating programang Bigwas Public Service. Yan po, at tayo naman ay magkakasama hanggang alas 11 po ng umaga. Dito po sa ating palatuntunang Bigwas. Kaya doon sa ating mga taga-subaybay, lalo na po ngayon ay public service po kami ngayon, ay amin pong habang inaantabayanan po namin ang aming mga panuuhin para makasama dito sa ating programa, ay magtatalakay muna kami ni Ding Grabo dahil yung aming tablet ay naglubat, yung aming hotline, kaya hindi po kami makakatanggap ngayon ng inyong mga mensahe. Maliban lamang doon sa mga personal naming numero na inyong ititext, ay makakaugnay ninyo kami. Matawag natin, makakaulayaw. Yes, makakaulayaw. Mga salitang ano yan, malalalim na Tagalog. Malalim-lalim na Tagalog. Oo. Yun nga, ang sinasabi natin na ay talagang habang kami ay nagtatalakay, habang aming inaantabayanan ang aming mga panuhin, ay magtatalakay kami ngayon. Lalo na po sa nangyari kagabi na kung saan ay isang lalaki na matinalian pa ang mga kamay at natagpuan dyan sa Parula. Itinapon, binaril, pinatay. Hinihinala ito kasamang itong biktima ng salvage. Oo, yun sinasabi na salvage. Sa akin naman kasamang Ding, walang problema sa akin ang salvage. Dapat na naman talaga, kailangan kasi natin talagang maglinis. Kaya kung yaan ba'y notorious na, yaan ba'y matawag nating magnanakaw na, sakit na talaga ng ulo ng ating lungsod, o habitual na gumagawa ng mga krimen o pagnanakaw o nagtutulak ng shabu, ay dapat talaga silang isalvage. Iyon, dapat sa palasak na pananalita, dapat ay burahin sa mundo. Sabi nga,
Itong natanggap nating pahapyaw na identity, nakatali daw nakatali ang mga kamay nito. Oo. Oh, at ito po naman ay naka-t-shirt na dilaw, Dilaw. naka-shorts. Ito po naman ay nasa pagitan ng 40 hanggang 45 taong gulang. Yun ang kanyang pinaka-identity rito. Kagabi po pala ito, kasamang Tom. Kagabi, natagpuan ito mga alas 11:45 ng gabi. Dito po lamang ito sa Parola. Ano tong Parola? Sa Upper Calaklan po yan. Parola, ito ba yung street Parola? Hindi, yung may parola dyan. Yung, di ba, mayroong parang ilaw dyan. Yes. Sa tapat ng sementeryo. Talagang Parola. Talagang Parola pala ito. Pasensya na, hindi po ako lehitimong taga-Olonga po. So, akala ko yung Parola, kalye. Yung pala Parola, sa English po yan, lighthouse. Yan. Oo, pero may lighthouse dyan sa loob ng SBME, ha? Ano yon? May lighthouse din talaga ang pangalan. Club? Building ng lighthouse. Lighthouse talaga sila. Mayroon din silang mayroon din silang ilaw na nagbibigay signal. Ayun. Bagamat ay dyan talaga yung talagang totoong parola. Dyan talaga yan. Yan ay sa harapan po yan ng sementeryo ng Calaklan. Nako, tuloy-tuloy na sa sementeryo ito. Yun. Ngayon po, mga kaibigan, ay patuloy na iniimbestigahan ng mga pulis Olonga po itong bagay na ito. At marami namang haka-haka rito na kung ito po ba ay sabi nyo nga kanina, kasama ito, kung notorious ito, kung ito ba marami ng utang sa lipunan, dapat nang burahin sa mundo, ika nga. Pero ganun pa man, ay pangit pa rin pakinggan kasi may kasabihan nga, huwag ilagay ang batas sa kamay. Kung sila nga sa ibang lugar nga lalo na sa Davao, di ba? Yes. Inilagay na nila sa kanilang sariling kamay ang batas dahil kung atin pang ibibigay doon sa mga authority, may proseso may human rights pa sila. Mayroon. Di ba? Kung lalabas nga naman kapwa o vigilante ang gumawa niyan, hindi sila saklaw doon sa human rights. Tapos kaagad. Oo, at saka sinong human rights doon? Kapwa civilian yan. Nakikita kasi nila yung human rights pagkaganyan, pero yung human wrong, hindi nila nakikita. Dapat nga, yung mga ganyang mga tao, inuulit po namin, sorry na lamang, at wala po kami simpatiya kung yan ay talagang malaki na ang pagkakautang sa lipunan. So, bayad lang. Oo, ganon. Nagbabayad lang siya. At kung kanino mang grupo yan ang gumagalaw ngayon para linisin ang Olongapo o para masawag nating burahin ang mga talamak na adik at drug pusher sa Olongapo, mabuhay kayo. Alam ko naman na bagamat ay hindi lahat active dyan, pero alam ko, mabuhay kayo. Niligtas ninyo ang Olongapo. At alam ko rin yan na hindi yan sa administrasyon. Wala akong masabi ron. Hindi natin masyadong arok ang mga sitwasyon. So, patuloy pa rin tayo makikipag-ugnayan sa mga authority hinggil dito at nang malaman natin ang buong detalye tungkol dito sa sinasabi natin. Ang problema lang dito, kasamang Ding, Opo. kung totoo talagang mayroon ng salvage team para talaga para linisin ang Olongapo, ang katanungan lang dito, kahapon ng madaling araw naman, may binaril naman na babae na sa edad naman mga 20 to 21 anyos, dyan sa Ubal. Dito lang. Dito lang. Malapit lang dito yan Sa Estapia dyan sa Estapina. Yes, Oval. Bandaron lang ng konti yan. Walking distance mula rito sa ating kinalalagyan ngayon. Wala pa rin daw pagkakalanlan ng babae. Ang dito, yun kaya din, sangkot din kaya, o may ugnayan din kaya yan sa droga? Yan ang very big question mark, kasamang Tom. Sapagkat wala bang ma-identify doon sa babae na yon kung ito ba ay may marka sa balat? Ito ba ay
dating nito? Ito ba'y typical na gumagamit? Wala tayong wala tayong Ang problema nga dito, kasamang din, hindi nga natin na malaman kung yaan ba ay may ugnayan sa drugs. At hindi rin natin makukuha ang identification nito dahil sadya namang tinatago ang mga pangyayari ng dito sa Olongapo. Kung kukuha ka ng police blotter, sasabihin, pumunta ka muna sa Public Affairs Office. Iyon. Kumuha ng permission. Naranasan ko po yan. Naranasan mo rin yan, di Naranasan ba? ko yan. Naranasan mo rin kung paano ka pupunta ng Makinaya 164 para kunin ang mga report na yan. Pero ayon sa kanila naman, pag sila'y sumagot, hindi pa tapos. Ilalabas pagkalipas ng 1 linggo. Di ibig sabihin, bahaw na. Ay, bahaw Diba? na. Kumbaga, Kinabukasan nga, bahaw na eh. Ngayon, bigla ninyong ilipat. Bigla ninyong baguhin pa yung araw. Sabihin pa ninyong 1 linggo, ay wala na. Hindi lang bahaw na bahaw yun. Inaamag na. Sos, Maria Jose, panis. Panis na Panis yun. na Oo. panis. Maraming beses na maraming beses ko nang naranasan na experience yung mga ganyan na pinagtuturuan tayo. Doon, punta ka roon para makuha mo yung detalye. Pupunta ako roon. Pagkatapos na dumating naman tayo roon, wala raw yung sinasabi nilang PIO at nasa schooling daw. Mga ganon, ganyan. Balik ka na lang bukas. Hindi ko na po pinag-aaksayahan yon ng panahon. Magmula noon, medyo hindi na po ako parang tinabangan. Yun. Tinabangan ako sa paglapit sa kanila at ito nga, may nabalitaan nga tayo kamakailan lang na news blackout ang Olongapo. Bakit po kaya? News blackout talaga dahil malaking kahihiyan ng kasalukuyang administrasyon kung lalabas ang statistic report ng Olongapo na napakataas ng kriminalidad na naganap dito sa ating lungsod. Mga ipokrito pala kayo eh. Ayaw ninyo magpakatotoo eh. Ayun. Uminom dapat sila ng soft drinks. Magpakatotoo naman kayo. Magpakatotoo kayo! hindi po. Pero totoo naman to. Oo. Totoo naman na dapat kayong magpakatotoo. Akala ko ba transparency? Hindi eh. Hindi transparency. Transparent ang lagi nilang sinasabi. Sa bagay yung transparent, plastic yon. Di ba? Kaya plastic na administrasyong ito. Naaninag plastic eh. Di ba? Kasi sinasabi nila, transparent daw sila. O tagusan. Tagusan. Plastic nga. May nakalagay pa dyan, transparency and good governance. Nababasa yan ng mga tao dyan eh. Paano transparency? News blackout. Anak ng Pasig naman, Pupunta ka ng palengke na pakaraming mandurukot. Pupunta ka sa ibang lugar na mayroong medyo madilim, huhuldapin ka. Ha? Di ba? Ano pa solusyon? Sino ang malalapitan ngayon ng mga ordinaryong mamamayan kapag ganun ang pamamalakad ng kasalukuyang administrasyon? Di ba? Wala. News blackout din yan eh. Yung inu-news blackout ninyo. Di paano ngayon yan? Hindi ngayon. Alam mo, minsan nga parang mayroon pa sinasabi. Yung iba, bigyan niyo ng news. Pero yung SBC, wag. Aba? Ibig sabihin, ang SBC lamang nagsasabi ng katotohanan. Ayaw ninyong bigyan? May tinitingnan kayo? At may tinititigan? Oo. Ganon? Bakit binibigyan yung iba? Bakit binibigyan nyo iba? Para ibahin ang linya. Ano? Yung totoo lang. May araw din kayo. Oo. Yung totoo lamang ang sinasabi namin. Abangan ninyo sa sunod linggo. Magugulat kayo sa mga katotohanan. Hindi nyo masabi na puro paninira dahil mismo nanggagaling sa kanyang mga bunganga. Yan, ha? Yun. Kaya, Kanino? Sino yung tao yun? sino pa? Hindi, yung kanilang ama ng kasinungalingan. Diba? May nag-text nga sa atin dito, naalala ko nung ilang araw na yon.
pakibigwasan daw. Araw-araw naman nating tinatalakay yun eh. Oo. Ang problema nito, Ding, sa kabila ng pagtago nila ng mga report, sadya nilang nililihim para hindi mabunyag ang pagtaas ng krimen, huldapan, at sinasabi nating mandurukot, bintahan ng laman. Okay lang naman ang bintahan ng laman kung doon sa legal. Nandyan na sa kalansangan, nagkalat na. Lahat nandyan na. Karukhaan nandito na. Pero pilit pa rin nila na talagang inaangat ang kanilang imahe. Ngayon, sa kabila na yan, na news blackout, kabila na yan, na mataas ang krimen. Ano nangyari? Ayan na, nakatanggap pa ng award ang kanilang city director. Wow, ang galing ha. Sa susunod na pagkakataon kaya, naririyan ka pa. Samantala, mga kaibigan, kasamang Tom, nababanggit natin yung ikangay salot sa lipunan, krimen, etc., mga addiction, mga ganyan. Kamakailan lang, kahapon yata, naibalita ng ating reporter sa palatuntunan natin at sa pag-upo natin kahapon sa palatuntunan mo sa tanghali na Ronda Balita. Ibinalita nga dito sa Gordon College ay mayroong na-hold up na isang estudyante. Paano ba naman yan? Kayo ba'y kampante sa mga ganyan? Pati ba naman estudyante, tinatalo na? Baon na baon lamang yan eh. Ano lang? Kakapiraso lang. Tama. Kukunin nyo pa. Anong pakay ninyo? Yun ba'y gamit ng estudyante? May dala ba siyang mga gadget na mamahalin? Para pagdiskitahan ninyo? O pera lang? Kung pera naman siguro, wala. Kakapiraso lang. Baon lang naman yan eh. Ngayon, paano? Wala ba tayong mga naka-deploy na ano dyan? Mga tagapangalaga ng katahimikan dyan? Peace and order? Ganon? Meron sabi nga nila mayroon naman daw peace. Order ang wala. Kasamang Tom, inggit ako sa iyo eh. Kasi na-make-upan ka, ako hindi. Kasi ako, may sarili akong make-up artist. Hindi dumating yung make-up artist na. Samantala mga kaibigan, kami po'y nagkakatuwaan at public service po ngayon. Habang hinihintay po natin yung ating bisita. Pero talagang kumbaga, bumilib talaga tayo sa city director, sa senior superintendent de Los Reyes. Tumanggap ng award. Yun ba'y pinaghirapan talaga o pa ba? Ang tanong nga, sa kabila na tumaas ang krimen, tumaas ang mandurukot, tumaas ang patayan, tumaas ang lahat. At kabilang na doon, ang news blackout, may award. Pinaghirapan nga. Pinaghirapan kung paano nila itago. Matindi ang ang hirap na binuo ni Sir. Sir, Ito sabi nga ng anti-crime ng ERT, ng Eagle Response Team dyan sa Castillejos. Yes. Sa pangunguna ni Ricky Montehermoso. At yung kanyang presidente na si Emmanuel. Ayun ang kanilang direktor. Yes, Oo. yes. Yun, sabi nga niya Sir, sabi niya, good morning sa lahat ha, kay Ding Grabo at sa iyo Sir Bigwas. Ang tulpo ng Zambales. In my humble opinion, ala na kasing pangil ang batas ng Pilipinas. Di rin natin masisisi na gumawa niyan. Naglipana na ang lahat ng kasamaan. Tayo ay nandito sa interesting time. Ang masamang damo ay bubunutin na at wawalisin na para di na ito makahawa pa. Masabi ko lang, gumawa niyan, okay pa sa all right. Yung masasabi lang daw niya, yung gumawa ng pangsasalvage ngayon, okay sa all right.
Ako nga, bawa ko sa inyo eh. Bawa ko sa inyo. Huwag lang idamay yung Mga mga inosente. inosente. Sa labanan kasi, magiging sa kaliwat sa kanan, pagdating sa civilian, dapat pangalagaan. Huwag isakripisyo dahil wala silang alam sa pakikipaglaban. Ang inyo namang mga sinasalvage, ay yaan naman ay wala ng puwang na mabuhay dito sa mundo. Dahil talagang likas na, taglay na nila ang kasamaan. Correct. Kaya, kung ano man ang mga pinagagawa nila, kung yan ay mandurukot, yung mga mandurukot dyan, sana matunugan ninyo. Isang araw, malaman namin, patay na rin yan. Yung mga drug poser, yung nandyan sa Gordon Heights, yan sa Santa Rita, yung mga drug poser dyan, yan sa Kalaklan, sana, isang araw, malaman namin, patay na rin. No. Yung mga barangay official na nagsusupply rin ng drugs, sana mapatay na rin yan. At yung nagsusupply din ng drugs sa City Hall, mamatay na rin sana. Damay-damay na. Di ba? Para sa next administration, kung sino man ang maupo dyan, medyo malinis-linis na ng konti. Ngayon, kung kayo pa rin, wala. Ganon pa rin ang mangyayari hanggang ang mundo'y mundo. Baka naman, isasabihin na naman nila ngayon yan na, grupo ninyo yan, nagpapatay na yan kung grupo namin yan nagpapatay niyan, pasalamat kayo. Di ba? Kaso lang, wala kaming alam Babalik po kami kagad pagkalipas lamang ng ilang patalastas. Okay, mga kaibigan, balik na tayo sa ating palatuntunan ng programang Bigwas Public Service para po natin matulungan po natin ang ating mga kababayan dito po sa Olongapo. Bagamat medyo masama ang panahon, talagang masabi nating talagang nakarating pa rin sila para manawagan sa ating may mga mabubuting puso na matulungan ang kanilang mahal sa buhay dahil sa pagkakasakit ng kanser. Bago ang lahat po niyan, ay atin mo nang pakinggan itong ulat panahon naman. Ano ba nangyayari talaga sa ating lungsod ngayon, sa ating lalawigan, kung ito ba'y makakaranas na ng gusto ng pag-ulan o dito ba tatama ang bagyo? Ding, ikaw na nga magbigay niyan, Ding. Medyo masama ang panahon kasamang Tom, no? Kagabi pa ulan ng ulan hanggang sa mga sandaling ito. Medyo, thank God naman, medyo huminto-hinto na rin. At samantala po naman, napanatili ng bagyong Ineng ang lakas nito at patuloy na nagbabanta sa buong Northern Luzon po naman. Alas 5 ng hapon kahapon, si Ineng ay namataan ng Pag-asa sa layong 310 kilometers east ng Kalayan, Cagayan at taglay po ng Ineng na ito ang lakas ng hangin na umaabot po naman sa 170 kilometers per hour. At malapit po sa gitna at may pagbugso ng hangin na umaabot po sa 205 kilometers per hour. Ang bagyo po naman ay kumikilos sa bilis na 11 kilometro bawat oras at kaya po naman nakataas ang signal number 3 sa Batanes Group of Islands, Northern Cagayan, Babuyan Island at Calayan Group of Islands. Signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Northern Isabela, Kalinga, Apayao, Abra, Ilocos Norte. Ang signal number 1 po naman ay sa nalalabing bahagi ng Isabela, Northern Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Benguet, La Union at Ilocos Sur. So maging aware po kayo dyan sa mga nabanggit nating lugar. Signal number 1, number 2 at number 3. Okay. Yan po ang ating ulat panahon hanggang sa mga sandali ito para ika nga naman. Wala ba dito sa wala so far. Wala pang signal pero patuloy ang pag-uulan dito kasamang Tom. Nag-uulan, medyo may konting hangin pero walang signal dito. Walang signal dito sa Zambales sa ating lugar. Metro Manila lang, Northern Luzon ang sapul dito sa bagyong Ineng. Ineng, lumayo-layo ka ha? Pwede ba? Mga kaibigan, yan po lamang. Mayroon ngang sa Olongapo, sa Ilocos nga, humihiling sila
na sana doon daw tumama si Ining. Siguro ay humihiling sila. Baka tagtuyot ang kanilang lugar. Kasi yung kanilang palayan nga, yung kanilang palayan, nagkakabitak-bitak na. Usually usually mga magsasaka, mga farmers ang nangangailangan diyan. So wag po naman ganun. Baka naman pagbigyan kayo, baka sobra-sobra, mamomroblema naman kayo. Huwag naman yung sobra. Wag naman. Bagamat humihiling kayo ng ganyan, wag lamang sasamahan ng hangin. Panalangin po natin sa Panginoon na sana'y ulan po lamang at sa ganun po naman ay magkaroon ng tubig yung inyong mga palayan dyan na ngayon ay namomroblema sa tubig at bitak-bitak na po ang ikangay lupa. Mahirap magtanim yan, so hihilingin natin sa pamamagitan ng panalangin na sana po naman ay magkaroon ng tubig dyan sa pamamagitan ng ulan. Yan ang ating ulan panahon, mga kaibigan. Samantala, balik tayo sa ating bisita. Butit dumating na sila rito. At ngayon naman, mga kaibigan, ay atin naman pong bigyan ng pansin. Bago ko po ipapakilala sa inyo itong ating mga panuhin, ay nais ko po rin na ipapanawagan sa publiko ang sinumang nakakakilala yung isang dalagang nawawala. Nakahanda natin dyan na engineer. Okay, at isa pong dalagang nawawala. Ito kasi dito sa Olongapo, grabe na po talaga. Nakakatakot na pong lumabas sa mga lansangan o lumabas ng gabi. Dahil ito nung linggo lamang ng gabi, nagpapakapi lamang ito, nagpapakapi lang ng kanyang picture, hindi na nakauwi hanggang ngayon. Ito po, ang nawawala, nabigyan natin ng, iangat natin kunti nga sir, yan ay si Christine Icaldre. Yan po mga kaibigan, siya po ay taga Silwan, Upper de Guzman, Gordon Heights, Olongapo City. Siya po ay nawawala noong linggo ng gabi. Nagpapakopya lamang po ito ng kanyang pangalan nito ng picture, ay hindi na po ito nakabalik sa kanilang tahanan. Kaya lubos na nanawagan po ang ating ang kanyang mga kamag-anak sa sinumang nakakakilala kay Christine Icaldre, kung kaya sakali sa inyo nanunuluyan ito, ay pakisabihan na lamang pong umuwi na o makikipag-ugnayan na dito sa contact number 0916-207-7417 at 0921-270-8250. August 16 po siya nawawala, araw ng linggo. Magpapakopya lamang po ng kanyang litrato. At ang 5'4" po ang taas nito. Slim po ang pangangatawan, morena po. At siya po ay 17 years old lamang. Ngayon, doon naman sa sana naman ay walang masamang nangyayari sa kanya. Bagamat kahapon may nabalitaan tayo na isang babae na binaril diyan sa may Ubal. Sana naman ay malaman din natin kaagad yung identification yan, kung talagang yung identity ng taong yan, ng babaeng yan, kung sino talaga dahil binaril sa ulo at sa dibdib. Sana naman wag naman sana itong mga nawawalang ito. Kaya mga kaibigan, ako'y nakikiusap sa inyo na sana naman sinumang nakakilala kay Christine Icaldre, pakibigay na lamang po kagad. Kahit dito sa aming himpilan, kahit dito sa Bigwas, sabihin nyo kagad kung saan siya. Kung ito ba'y nakikituluyan sa inyo, or kung saan man ito nagpunta, pakisabi na lamang po. Nag-alala na po ang kanyang buong pamilya. Yan po mga kaibigan. At ngayon naman ay magbibigay po tayo ngayon. Ipapakilala ko na po sa inyo ang aming mga bisita ngayon na kung saan ay bahagi ng aming serbisyo publiko o public service.
Good morning sa'yo. Ma'am, anong pangalan po nila? Sige, on mo niya po. Sige, okay? Oo. Pangalan niyo, ma'am? Nora Javier po. Nora Javier. Javier. O ikaw naman? Sige po, yan. Okay. Sige. Marilo Javier po. Okay, Marilo Javier. O, ano po ang atin pong sadya ngayon dito sa inyong pagtungo dito sa ating studio, ma'am? Magandang umaga po. Humihingi lang po kami ng tulong para po sa pamangkin ko na meron po siyang cancer sa buto. Nananawagan po kami sa dito po sa lungsod ng Olongapo na kababayan ko na tulungan po natin ang pamangkin ko na hindi po namin masiguro kung mapuputol ang kanyang paa. Sa paa po kasi iyon. Nasa Manila, nasa Philippine Orthopedic na po siya sa Quezon City. Kaya po, mihingi po kami ng tulong kasi po walang-wala rin po sila, wala rin po kami. Ulila na po sila sa ama. Nag-iisa na lang pong nanay niya, wala rin naman pong inaasahan. Kaya po, mihingi po kami ng tulong. Bagamat po meron ng tumulong, hindi naman po sapat kasi po, bali po, nagkaroon po siya ng cancer since pa po ng February. Hanggang ngayon po, dinadala po niya yun. Kaya po yun ang po ang hinihingi namin ng tulong. Okay, sa'yo naman. Ilang taon na ba yung pamangkin niyo? 26 26 po. po. Dalaga o binata? May asawa na po, 3 po ang anak niya. So, anong trabaho ng asawa nun? Sa ngayon po, naghiwalay po sila kasi po pareho po silang may sakit, may karamdaman din po yung asawa niya. Ipinauwi na po muna namin sa kanila kasi po yung pamangkin ko, inahandle po namin. Yung sa asawa niya sa atay po yata. Ay, gamutin din po yun. Kaya nga po, Minsan talaga, kapag dumating sa atin ang mga pagsubok, grabe, ay minsan nga, sabi nga ng iba, ng mga tinatawag nating panatiko, hindi natin malaman kung ito ba'y pagsubok o parusa. Pero bagamat yan, ibinigay ng kataas-taasan para sa kanila, alam naman siguro ng itaas na kakayanin nila. Ay, paano po ba nag-umpisa yan? Paano niya nalaman na may cancer na siya sa buto? sa pagkakaalam po namin, nauntog po yung buto niya, ay yung tuhod niya Sa kanto ng Lamisita. Lamisita. Opo. Tapos, ininda na po niya yun. Akala lang po namin na pilay. Ngayon, hindi na po siya makalakad. Ngayon, pina-check up na namin sa James Gordon. Ngayon, yan sabi, may tama nga daw po yung buto. May basag. Opo, in-x-ray na po, tapos nabigla na pong namaga, kinuhanan pa po ng laman kasi po, inoperahan na rin kasi po hindi makita yung buto. Nung naoperahan na po, namaga pong bigla yun. Ngayon, ayun na po. Nagkaroon ng gangrena. Parang ganun po kasi. Yun na po, dire-diretso na. Dire-diretso na po. Ibig sabihin, hindi pa kumalat sa buong katawan niya. Kumbaga, Nasa Andun pa lang po sa may, singit na po siya, Singit. dito na po sa may hita, mayroon na po siyang bukol na malaki. kulani. Opo, ganun po. Ibig sabihin nito, kapag pinutol yung kanyang paa, yung kanyang tuhod o hita, pag pinutol na yon doon, ay ang mangyayari noon, wala nang posible na aakyat pa. Dahil hindi naman siya, talaga, ganon. Wala naman pong sinabi na Kasi po, ang sabi po doon sa orthopedic, kailangan po, pag inumpisahan po yun sa pamangkin ko, kailangan daw po tuloy-tuloy. Kasi po, hindi po nila malaman kung saan po ang puputulin, kung hanggang tuhod o hanggang hita. Kaya po, kailangan pag inumpisahan daw po, kasi ang pa lang, ang bali ang ginagawa pa lang sa kanya, in-x-ray po. In-x-ray pa lamang. Okay, at ngayon, sa orthopedic, sa may Banawi po yan. Doon po naka-confine ngayon yung inyong pamangkin ay kayo po'y nanawagan sa ating mga kababayan dito sa Olongapo na may mga gininto ang puso na sana matulungan ang kanilang pamangkin.
mayroon ba kayong number na dapat makontak po para Meron sakali po, kung meron po. mayroong gustong tumulong sa inyo? Meron po. Kayo ba ay nakikipag-ugnay na po sa PCSO? Opo, lahat na po nilapitan na po namin, pati po lahat po, PhilHealth, lahat po, Red Cross, lahat po, kasi po lahat yung kailangan niya. Ngayon, nandoon na siya sa Maynila. Doon na po siya ni-refer na ni Dr. Rocco. Mas malapit din po ngayon doon kayo sa main office ng PCSO. Pwede kayong pumunta roon at mayroon na pag doon kasi naka-confine, mayroong mga gamot o supply ng gamot na maitutulong yun doon. At lumapit din kayo sa main office ng DSWD. Doon, nandoon naman lang yun sa Commonwealth Avenue. Ito po yung number niya. Okay, atin pong iano sa ilapit ninyo doon sa DSWD at sa mga politiko, pwede kayo pumunta sa Kongreso. Ano? Opo. Itong kanilang number na pwedeng kontakin po, Kasi Yun. talagang talagang gusto kong 0909-938-1818. 1818 po ito, Opo. Yun, itong anong pangalan ang ano nito? Sulita Elasyon po. Ang may-ari nito. Opo, yung magulang po niya yan, mama niya. Sulita Elasyon. Ilasyon. Opo. Yun. Mga kababayan dito sa Olongapo, sana ay matulungan po natin ang ating kababayan. Kung saan grabe namang dumating sa kanilang pagsubok. Muntakin mo, yung babae nagkaroon ng cancer, yung kanyang asawang lalaki ay nagkaroon din ng malaking problema din o sakit. Nakakaawa. Sana may tutulong sa ating mga kababayang ito na talagang nananawagan na po sa inyo na sana ay masuportahan sila. Ang kanila, ulitin ko po, ang number po nila ay 0909-938-1818. Yon. Yon po. At kayo po, kung mayroon pa kayong dapat manawagan na po kayo. Inulit ko po, maawa po kayo sa pamangkin namin. Hindi na po namin alam talaga kung saan kami lalapit. Sana po maisalba natin ang buhay ng pamangkin ko na may 3 po siyang anak na maliliit pa po. Kaya nga po kami lumapit dito sa himpilan ng radyo na to, kay Bigwas, na tulungan po ng pamangkin ko, maisalba natin po siya. Hirap na rin po siya. Halos gabi-gabi po umiiyak siya sa sakit. Yung binti niya po kasi laki na po ng hita niya. Kailangan na po talaga siyang operahan. Kaya po nananawagan po ako sa mga kababayan ko, tulungan po natin siya. Parang awa na po ninyo. Mayroon po kasing mga politikong tumulong ay may nagbibigay ng 1,000, may nagbibigay ng 2,000 kaya na ihatid, hindi man lang naihatid kaya na ihatid doon sa Quezon City. Pero mas nakakahiya ata na mas na dapat pa atang tulungan ang mga politikong nagbibigay lamang ng 200 at yung 100. Anong mabibili nun? Buhay ng tao yun. Bibigyan mo ng 100. Ano yung medical? Hindi naman lagnat po yan eh. Kaya sana naman, maantig naman ang inyong mga damdamin at tulungan ang ating mga kababayan dito sa Olongapo. Kaya yung programang ito ay nanawagan sa inyo na sana ay matulungan po ninyo. At ako naman ay may tutulong din ang programang ito sa pamamagitan po ng ating mga kaibigan doon. Mayroon po akong papupuntahan sa inyo roon na mga misis sa Maynila at puntahan ninyo pag oras na puntahan ninyo siya at maitutulong din. May maitutulong din ito roon. Bagamat hindi lahat ay masasagot, pero mas maganda kung magtutulungan. Opo. Bakit kasi ang tao kasi minsan saka na lumapit at saka na mag-abuloy kung kailan patay na. Habang buhay pa at nandyan nakikipaglaban pa, hindi man lang maisipang tulungan. Habang buhay pa, kung kailangan madugtungan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng paggamot
sa paggamutan sa Maynila at sa Quezon City, ay sana matulungan naman natin. Oh, di ba? Sana naman. Hindi yung katulad ng iilang mga politiko na lalapit lamang at nakangiti lamang kung malapit ng eleksyon. At kung naupo na, ang hirap ng hanapin, ang hirap ng lapitan. Wala nang pakialam. Basta iisa lang ang kanilang layunin pagdating ng eleksyon. Ibuto lang sila. Ganun. Kaya malalaman natin kung sino talagang mayroong may pusong tao at hindi pusong hayop. Yan po mga kaibigan at maraming salamat sa inyong pagpapanoo, sa inyong pagsubaybay. Kayo misis, baka mayroon pa kayong dapat ipanawagan pa. Yun lang po ang hihilingin namin. Tulungan po sana natin yung pamangkin ko. Para po sa mga anak niya rin na 3 may iwan niya dito. Ilang taon na ba ang panganay niya? 7 po. 7 years old pa lang Yung po. bunso? 9 months. Kaliit pa. Opo. Yun lang Hindi, po. dumididi pa yan. Opo. Hindi siya pwedeng dumidi doon dahil may sakit yung nanay. Hindi po, masabote na po dumiditi. Pumunta na ba kayo sa PCSO diyan sa sa Pag-asa? Yung mama niya po, Yung kapatid ko. Sige, sino ba ang naghatid doon sa Quezon City sa orthopedic? ambulance po ng inarkila po namin yung sa James. Ambulansya, inarkila. Opo. Opo. Alam niyo po ba na nung itong mga kaibigan, nung piniim po ito sa akin, ako po kaya nga sabi ko, kailangan makontak ko kagad sila. Dahil naghanda po ako ng sasakyan para pagsasakyan yan. Hindi ako politikong tao. Pero kaya ramdam ko ang cancer of the bones dahil yung kapitbahay ko dati kung paano humihiyaw sa sakit Opo. kahit pagdating sa gabi. Dahil talagang masakit na masakit yan. Cancer of the bones yan eh. Kaya nag-ano ako kagad, kahapon lamang sila dumating at nalaman ko naihatid na. Sa totoo lang, nag-prepare ako kagad nung minisage sa akin yan. Yung may cancer na yan. Kahapon nga sana ang schedule ko para ihatid doon sa Maynila. Nalaman ko naman galing sa kanila na talagang naihatid na sa Quezon City, sa orthopedic. Kaya ito na lang, tutulungan na lang natin, mga kaibigan. Okay? At babalik po tayo kagad, mga kaibigan, para ipagpatuloy po ang programang Bigwas pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay, mga kaibigan, at balik na tayo sa ating nalalabing 30 minuto na sa ating public service ng Bigwas. At kasamang ding, ito na nga ang sinasabi natin na talagang ay kailangan na talaga na mayroong kaagapay ang Bigwas para sa mga... Saan ba si Ma'am Jenny Clarino? Diba? Kahapon, pansin ko dyan, nakita ko dyan kahapon eh. Nandun kahapon? Kahapon nandyan. Andyan ba? Andyan po, andyan kahapon. Oo. Hindi ko lang alam ngayon kung nandyan sa opisina ngayon. Hindi pa ako napapasok ngayon sa opisina dyan. Katuwang natin yan sa public service. Yes. Kasamang to, medyo nabagbag ang aking damdamin doon sa bisita ninyo kanina. At kasabay na rin po ng panawagan natin na ika nga kung sino man dyan ang may gininto ang puso, narinig nyo naman po kanina na panood ninyo at the same time yung kanilang idinadaing na yung kanilang pamangkin ba yun? Yes. Naghihirap ngayon sa sakit, nakikipaglaban at nandoon na ngayon sa orthopedic hospital somewhere in Quezon City yata yan. Lagpas lang ng NLRC yan. Yes. Yung orthopedic. Banawe. Banawi. Yes, okay. Tom, matanong ko lang, yung bang ambulansya na naghatid, ay may bayad po ba yun? Mayroon kasi. May bayad din. Sabi ko nga kasi ang talagang kaya tumawag ako ng sasakyan para sa schedule sa Huwebes. Nalaman ko kasi na naihatid na siya Huwebes. Kaya, bakit gusto mo lang tumulong, bakit pa, Yes, di ba? Bakit pa pababayaran? Gusto na nga tumulong. Ewan ko ba kung anong sistema na naman ngayon yan. Ano yan dapat public hospital naman yan. So,
mas maganda siguro, bagamat gasolina na lang. Yun, gano'n na lang siguro. Hindi yung babayaran talaga ng... kasi nag-e-effort din naman yung tao, driver, etc., mga tauhan dyan. So, ginagamit yung sasakyan, siguro gasolina na lang, gas. Ay, kung ako naman, ding, syudad ito hindi naman ito barangay. Kung ako ang politiko, ba't hindi na lang isagutin ng lokal na pamahalaan ang ambulansya? Much better. At ako naman, ay bilang politiko, magkano lang na bang gas? O kung krudo yan, balikan yan, 800 to hanggang 1,000 lang yan. Ba't na hindi ko sasagutin yan? Kaliit-liit na bagay. Mas maganda kung Diba? gano'n. Ibig sabihin, kung ganon, ang mga politiko sana, sana walang luhaan o walang naghihinging nagpis na mga mamamayan sa Olongapo. Kailan kaya tayo makakatagpo ng politiko naman na ika ngay... Huwag lang nilang sabihin na tayo naman magiging politiko dahil hindi namin pinangarap yan. likewise, ako, never akong nangarap niyan. Ni barangay tanod nga, hindi ko pinangarap na maging ganon. Pangarap ko lang na ika nga naman ay simpleng pamumuhay lang. At ngayon yun nga, yung aking napansin kanina, parang nabagbag yung aking damdamin doon sa dalawang guest natin kanina. At yun nga, yung kanilang idinadaing. Tulungan po naman natin kung may, ika nga'y gininto ang puso. Yan. Tumulong po tayo at sobra-sobra po naman ang kinikita natin dyan. So, ito po naman ay lambing lamang namin sa inyo na sa pamamagitan ng aming palatuntunan po naman kami po ay kumakatok sa inyo pong damdamin. Kung sino man pong medyo mabait na politiko dyan, mabait talaga ang ginamit kong salita. Kasi mayroon dyan, nagbabait-baitan lang, mahirap. Ano ba yon? Hanapin, Madaling mangako, mahirap hanapin. mahirap hanapin pagkatapos na naupo na. Oo. Okay. Sana po, tulungan po natin sila, ha? Yun, kasama ito mga sabi ating ko nga, panawagan. kung sila nga, marami silang mapagkukunan, tayo nga, wala tayong pagkukunan, nagagawa pa nating tumulong, ano pa kaya silang may pagkukunan? Kung tayo nga lang, kung tayo lang mismo meron, hindi na namin ilalapit ito sa inyo. Hindi, sa totoo lang kahapon, naka-schedule na talaga. Kaya nga tumawag ako ng sasakyan kahapon na para dalhin dahil nung piniin sa akin kasi yan, piniin sa akin yan na mayroong cancer, humingi ng tulong. Isang kaninong account yun? Kanino bang account yun? Sa Facebook ang nag-PM sa akin para kapatid mo, yung nanay mismo, parang dalaga nakaayos siya, nakadilaw na palda o baka yung anak niya. Oo, na sabi niya, Sir Tommy, bigwas, baka pwede naman pong humingi ng tulong. Tulungan naman po ninyo itong may cancer na ito. Sabi niya, nakakaawa po, sabi niya. Kaya sabi ko, ibigay mo yung number ko, ito yung number ko, gusto ko silang makausap. Pero pagkatapos namin pag-uusap, tumawag na ako sa sasakyan dahil gusto nga raw ipapahatid sa Quezon City. Tumawag ako agad ng sasakyan, ini-schedule ko naman po kasi yung mga lakad ko para masasabay na lang. Kung pupunta ako ng Maynila, sabay na lang siya, sakay sa sasakyan, tapos ihatid sa ospital. Kahapon, nung dumating, inano ko na yung sasakyan, inalaman ko naman, at nandito na yung kanyang mga tiyahin, kapatid, na nandoon na sa Quezon City. O kung baga sa nakarating na doon, ginamit yung ambulansya. Okay, at nagpasalamat naman tayo kahit na gumastos din sila. Ang atin na lamang inaantabayanan nito, yung tulong pa ng ilang mayroong mga gininto ang puso. Dubli-dubli po yan kapag ibinalik sa inyo. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, kahit nga kami, walang-wala, nalalaban ninyo yung, kung wag mo na tayong po bagamat, kinote lang natin yung sa Biblia din, yung sinasabi na may isang babaeng balo, na ipinagkaloob niya yung pinakamalaking halaga na sa kanya. Yung isang tawag nito, isang 5 sentimo ba yun? Natitira na lang Natitira sa kanya na yun na lamang ang ikabubuhay niya, ibinigay pa niya.
ibinigay pa niya sa nangangailangan. nangangailangan. Mahirap. Kaya nung ibinalik sa kanya ng Diyos, ay sobra-sobra. Yun nga ang tinatawag na siksik-liglig. Yun. Siksik-lig-lig. Maapaw. Ngayon, mahirap gawin yan, ha? Pero at least, kung biblically speaking, iyon talaga ang nangyayari. At mangyayari kung tayo po naman ay tutulong sa nangangailangan. Lalo na 9 months yung kanyang anak. Yan, Ay, ha? baby pa. Oo. Baby pa yung bunso. At narinig ko nga kanina, 7 taong gulang yung panganay. So yung bunso, baby pa, kawawa. Siyam na buwan pa lamang. Naggagatas pa yon. Ay paano yan? Nasa banig ng karamdaman yung kanyang ina. Well, Tapos, yung ama naman niya, mayroon ding malubhang karamdaman. Grabe talaga, no? At nagmula lamang yung mauntog ang kanyang tuhod sa kanto ng kanilang lamisita. Nag-umpisa ang kanseros. Talagang, kumbaga, yung mga pagsubok na dinanas nila ay grabe. Kaya noon nga, nung wala pa ako sa larangan natin din, teka muna, nasa larangan na ako. Pero wala pa ako sa television. Nung nagkaroon ako ng matinding mga talagang grabing problema talaga. Alam mo ba, sinasabi ko na lang sa may kapal na Diyos ko, kung ito may parusa, tatanggapin ko. Pero pag ito'y pagsubok, dagdagan mo pa. Sabi ko, matapang ka, ha? ito, dagdagan mo pa. Hanggat gusto mo. Pag oras na ako yan, hindi ko nakayanan ito at ikinamatay ko ito, kasalanan mo. Hindi dagdagan mo ng gusto eh. Oo. Yun naman ang gusto mo eh. Maawain talaga ang Diyos. So, tinigil niya dahil alam niya kung hanggang saan lang ako eh. Ganun lang pala. Ganunin mo lang. Manalangin ka ng ganon. Kaya kung ito'y parusa, tatanggapin ko. Kung ito'y pagsubok, dagdagan mo pa. Oo. Hanggang kaya ko. Pag hindi ko na kaya at ito'y kinamatay ko, ay kasalanan mo. Dinagdagan. Pero may kasabihan nga, hindi ka naman bibigyan yan kung hindi mo kakayanin. Oo. Diba? Kaya nga, yung mga payo natin sa ating mga na may mga nakaranas ng pagsubok. Sabagay ako, lagi naman may pagsubok eh. Oo. Kung tutusin nga, ako rin, may cancer din ako. Lahat tayo may cancer. Cancer sa bulsa, ito bulsa. sa akin. Yun. Lahat tayo may cancer eh. Ngayon, hindi na kaya na ng siling labuyo. ibang klaseng cancer ang tumubo eh. Siguro kakayanin yon nung karayom at sinulid na lang. Itahin mo yung bulsa, isarado mo tapos. Ayun, tanggal na. Kaso nga, hindi ka butas tong bulsa ko, may cancer pa rin. Kaya dati nga yung wallet ko ding, kung dati yung wallet ko, sakit ulcer. Ngayon, cancer na. Kung makita mo wallet ko ding, wak-wak na. Puro calling card ang laman. Oo, alam na alam mo ha. Tayo pa. Pero bakit nakakatulong po si Biguas? Dahil marami rin pong umaalalay o maraming mga may gininto ang puso na tumutulong din sa programang ito. Kaya sa pamamagitan ng ating industriya na nagmumula tayo sa Maynila bago tayo napunta rito. O nga pala, nanonood ngayon ang taga DCME. Salamat sa conversation ninyo kagabi at maraming salamat sa paghimok ninyo sa akin. DCME, na kung saan po mga kaibigan, doon kami nagkita one time, 2003. Nagkita kami ni Ginoong Tommy Abili, na kung saan po naman hanggang ngayon ay ito kami, nagkasama. Hindi sinasadya. Kaya salamat sa inyong conversation kagabi at maraming salamat sa paghimok ninyo muli sa akin na bumalik dyan. Nakatikim na po ako ng matinding, kumbaga, nagkatruma ko dyan. Bagamat lehitimo po akong mamamahayag dyan, regular po ako. Isa po akong lehitimong mamamahayag ng DCME. Kaya salamat sa inyong paghihikayat kagabi hanggang alas 11. Nagkaroon kami ng conversation na bago na raw ang management at hinihimok akong bumalik, ay nandito na po ako sa aking pwesto, sa aking kinaroroonan ngayon. Sapat na sa akin. Maraming salamat. Alam ko namang hinahanap-hanap din ninyo yung serbisyo ko dyan sa, lalo na sa mga staff. Hindi ko akalain na
Kasi sa bagay, kasamang ding, isa lang naman ang nagiging, kumbaga, alam ko, nanonood sila ngayon dahil sabi nila, nanonood sila lagi ng news stream eh. Good. Maganda naman. Alam ko naman alam naman din ninyo na iisa lang ang nagiging kasama ang loob ko dyan, yung station manager natin. Ayaw lang kasi nilang maniwala sa akin. Ngayon, at ang nagiging problema lamang natin dyan, alam naman ninyo ang sistema at alam naman yung ugali ko. Kapag talagang mali. No, di ba? Salamat naman sa tiwala niyo sa akin kasi sabi niyo sa akin, bumalik ka na rito, panahon na para linisin at tanggalin na siya. Dahil natanggal na siya, parang hindi na siya makabalik, bumalik ka na. Ito na yung pagkakataon. Salamat naman po. At kumbaga, nandito na ako sa kama. Babalik pa ba ako doon sa sahig? Diba? Nagpanibagong bihis pala. What I mean, panibagong management pala ang DCME kasama Tom. Ibig sabihin, dati kasi yan, alam ko kay Congressman Pichay. Hanggang ngayon, kay Congressman Pichay, may financier lamang na dayuan na nagkaroon sila ng share of stock kung paano magkano ang hatian. Na doon tayo nagkilala dati sa isang lugar sa Roosevelt, yung kanilang maliit na himpilan doon. At nakasama pa ako sa paglipat doon sa Victory Mall, sa Victory. Caloocan. Oh yes, so nag-Victory sila, nag-Victory Mall sila. Ngayon yata nasa Ortigas na sila. Nasa Ortigas na, ibinigay nila sa akin yung address. Ito yung address, puntahan mo. Salamat naman sa pagtitiwala ninyo sa akin. At talagang mahalaga pa rin pala ako sa inyo. Kaya salamat sa inyo ha. At talagang kumbaga, sige, sa industriya kasi natin paiikot-ikot lamang tayo. Yes, okay. Kung sakali mang dumating ang punto na wala ako rito, kapag mayroon tayong may bagong himpilan na dapat applyan, magugulat na lamang tayo, nandoon, magkakasama-sama na tayo. Tayo pala yung yung mundo kasi natin paiikot-ikot lang eh. Kita nyo si Edwin Eusebio. Si Edwin Eusebio nanggagaling ng GMA. Nagkasama kami sa DCME rin, di ba? Si Edwin Eusebio. Edwin, yes, naalala professor ko. yun, ng Maskong. Yes. Ng CEO. Si Ka-Erolda kami nandun panahon Panahon ngayon, nga nagkahiwa-hiwalay tayo, nagkasalubong, napunta naman siya ng GMA 7, tapos hindi siya nagtagal, pumunta siya ng Channel 4. Ano muna? Nagkasalubong naman kami, nag-a-apply kami noon sa isang himpilan. Tapos, nagkagulatan pa kami, nandito na naman, isa talaga industriya natin. Nagkakasalubong na naman tayo rito. Hanggang sa pumunta siya ng Channel 4. At ako naman po, nandito sa TV20 po. Ganun kasi ang industriya namin. Kaya, sa amin, mga mamamahayag, maliban lang sa mga lokal kaming mga nasyonal, na talagang nakanasyonal kami, wala po sa amin yung samaan ng loob. Kapag may samaan man loob, may kunti nagkakabatian. Hindi katulad sa lokal na taniman talaga ng galit. Pero kami sa mga nasyonal. Kasi nagkakasalubugan din kami. Pag ina-assign kami sa isang lugar, halimbawa, napunta kami, na-assign ako, na-beat ako ngayon ng UN Avenue, ng tawag ito, MPD. Ano ba yan? Yung sa ano ba yan? Manila... MPD, tama. MPD. Manila Police District. Pag na-assign ako roon, hindi ko akalain, yung dati ko rin palang kasamang mamahayag, doon din ma-assign. Magkakasama rin kami roon. Tapos magkaroon ng eleksyon para sa pamunuan ng association ng mga mamahayag. Yan, magkakasama, magiging opisyal. Di ganun na naman. Ikaw ang presidente. Balita ko, naging presidente ka ng press noong dami kong nagiging official ako kahit nga sa Comelec Main office ng Comelec. Nagiging board of directors ako diyan sa mga Reporters Association. Noon nga nandoon ka pa sa DILG. Ako ang presidente. Ako ang national president. Magkakasama pa kayo ni Mar Urrutia. Ayun, si Mar Urrutia nga, buhay mo ba? Sana kayo nandoon ang Kolokoy na yun. Naalala ko yun Si Mar Urrutia, way back 2003 talaga. Hindi ko makakalimutan yun 2003. Hindi ko makakalimutan yung time na yon na kung saan tayo po naman ay unang nagkita, DCME. Pare-pareho tayo nag-apply ng walang bayad na field reporter. Salamat nga pala sa inyo Sabi nyo, kulang kayo sa tao ngayon. At gusto hawakan ko raw ang Olongapo. Kung sino man sa mga nanonood ngayon na may alam na sa reporting, kung pumasa kayo, exam kayo doon, kulang sila sa tao ngayon. Okay yung bigayan dyan kapag na-regular ka, okay, malaki.
Oh, Hindi ko na pagtatangkaan yung kasama ko. Hindi na. yung inanakit ko nga kagabi, minulalas ko talaga eh. Grabe kayo. Nag-iisa akong lumaban para isiwalat yan. Ayaw nyo ko suportahan dahil takot kayo, station manager. O ngayon, natanggal ang station manager, kailangan na ninyo ako. Ano ako, papain ninyo? Alam mo, tagapakinig ako dati niya ng DZME. May dalawang ina-idolize ako diyan dati. Ganun. Kasi sa akin yung programang Radyo Bombero. Ayun, sa akin yun. Bombero talaga. Saka yung Arangkada 1530. Diyan ko pinakikita na kung paano ko ilalabas ang mga bilanggo. Medyo mahirap ata yun. Napakahirap talaga sa Mahirap totoo lang. gawin Pero yun, napapagtagpo ko yung matagal na hindi nagkita. Dahil hindi nila alam yung mga nasa probinsya, yung mga magulang, hindi alam na nakulong na pala yung kanilang anak o kanilang asawa. Tapos mananawagan siya, gagawin ko, isi-sit up ko, mananawagan, sa radio pa yun, hindi pa yun sa TV. O mananawagan siya, pagkatapos, nung mananawagan na, biglang palalabasin ko ngayon yung bilanggo, hanggang minsan hindi na sila nagkakilala sa tagal na. Nag-iiyakan na, kahit pati nga si Kitchay, umiyak eh. Napaiyak pa. Yun po ang format ng programa ko noon, Arangkada 1530. Hanggang ngayon, iba lang bumit-bit dyan dahil ay management program yan eh. Pero yun din ang ginamit na pamagat. Kasi hindi na-rehistro sa pangalan ko 'yon. Kaya management 'yon. Kaya nung umalis ako, hindi ko madala yung programa ko. So yung programa na naiiwan yun doon. station produce yung programa na yun. Ayun, Kaya kung sino nang uupo ngayon doon sa programang 'yon, pero hindi nila taas noo pa rin ako, paring Ding. Yes. Hindi nila makaya yung maglabas ng bilanggo eh. Hanggang ngayon ba, ganun hindi din, nila magawa. ganun din ang naging format. Parang Wala na, iba na. Iba na ang format nila ngayon. Hindi na nila kaya, katulad ko na hahanapin ko talaga kung saan yung mga kamag-anak. matinding public service yun, ha? Ay, talaga. Sabi ko nga, pati skits ay napapaiyak ko eh. Sino ba naman hindi maiyak? Halimbawa nga ako, nakakita ako, madali akong tablan, mga kaibigan. Lalo na sa taga-Bagong Silang. May anak siya na matagal lang nawala, ang akala niya, Wala na talaga. namatay na. Patay na talaga. Oo. Kasi 17 years na nawala. Ang anak niya nang umalis ay 7 years old. Ibig So, sabihin, 24 years old. Nung magkita sila. Oo, napunta mo na sa DSWD pagkatapos bago nakulong nung nagkaedad ata siya ng 17 years old bago nakulong. Basta 24 to 25 years old na. Hindi nga niya, sabi ko, taga saan ka? Sabi niya, Bagong Silang po eh. Saan ka sa Bagong Silang? Sa ganito. Ba't hindi mo kinuntak? Wala ko akong kontak sa kanila eh. Hinanap ko muna yung lugar na yon. Nung makita ko yung magulang, sabi ko, mayroon ba kayong anak na ganito? Nanawagan nga ako, sana makita ko yung anak ko, ganun. Hindi niya alam, naalam ko na. Nandoon sa City Jail, sa Maynila, pinuntahan ko. Kinausap ko, gusto mo makita ang mama mo? Upo. Inalam ko doon sa korte kung anong status ng kanyang kaso. Pwede na raw i-release. O, di pinarelease ko. Susunduin ko yan mamaya. O, di pinauna ko ngayon yung magulang. Nanawagan ng magulang, sabi nga sana. Pero tinago ko muna yung bilanggo kasi na-release ko na eh. Surprise, kumbaga. Surprise! Nanawagan ako sa anak ko kung sino man kung buhay pa siya. Tapos mayroon nga, sige, tawagan natin. Nasa kabilang kwarto eh, nandoon yung linya. Sabi ko, ikaw ba, kilala mo pa ang magulang mo? Sabi niya, opo, si ganito yung pangalan, ganun. Umiiyak na yung nanay doon sa bote. Hindi niya alam na nandun lang pala Hindi niya alam doon sa kabilang kwarto. kabila, Na maya-maya kunti, lumabas na. Ay, sabi ko nga sa hindi nga niya alam, nanay pala niya yun eh. Nag-iba na raw yung mukha eh. Bago sila nagkayakapan. Iyakan. Anong nangyari? Anong naging kaso ng bata? Bakit nakulong? Nang hold up, kasama sa hold up. Siyempre, nawala na, matagal nawala eh. Nabarkada. Nabarkada. Na-hold up. Napasama sa mga masasamang elemento ng lipunan. So, At yun, yung mga nakulong naman, kapag nakulong at walang dalaw, hindi talaga, kahit tapos na ang kanyang kaso, hindi i-release yan. Ayun, okay. O hindi i-release yan. Marami sa mga bilangguan na tapos na. Overstaying na nga doon eh. Marami na, tapos na, wala nang problema sa kaso, pwede nang i-release. Hindi lang nila alam. Kaya yun ang mga hinahanap ko. Hindi Noon. kontak yung kamag-anak. O hindi makontak. Madaling Mayroon pa salita. akong pinuntahan Visayas eh. Oo, hindi nila kalain na mailalabas ko yung mga ganun. Kasi ang isang bilanggo kasi kapag walang dalaw, hindi na nakili yun doon.
Natili yun. So ano ang anong ginagawa niya ron? Yun ba nasa kulungan pa rin o Nasa kulungan pa rin siya. Ginagawa na lang siyang trustee o utusan ng warden. ayun. Pero nandoon pa rin siya. Ganon yun. At ito naman, pakibati na lamang po at nakikinig at nanonood kami ngayon sa programa mo na Bigwas habang day off niya ngayon. Saka ako po, ang apo ko rin, batiin mo rin, na si John John at Princess Anne. Salamat po, sabi niya. Taga Gordon Heights po ay nanonood po sa ating Ayun. programa. John Good morning po. John, Princess Anne, hello. Ayun. Yun eh. Kaya nga sabi ko malay mo, pagdating ng oras, maibabalik natin yung format na yan dito sa Olongapo, yung pagtatagpuin natin. Nagawa ko yan kasi nasa DILG po ako noon. Kasi, kumbaga, nasa ilalim ng pamamahala ng DILG ang BGMP, kaya kong mailabas. Basta yung mga release na. Marami kasing ano na dyan Alam mo kasi sa BGMP din, hanggat nandyan sila, ay tuloy-tuloy ang yung allocation budget nila. Kasi kapag nababawasan ng bilanggo, liliit ang allocation budget Walang kita warden. Ayun, kaya pala, oo. Gets ko na. Oo. Ngayon, nung nasa DILG ka, kasama Tom, yun panahon pa ni, ano yun? Magmula kay Joey Lina, o ako na po ang nagiging vice president na ako sa organization. Tapos sa Quezon City Press Corps, Quezon City Police District Press Corps, isa na ako sa official nagiging board of director na ako. Tapos nung mabuo ay yung DILG Press Office, pinamumunuan ni Sunny Casulya ng DCRH. Yes, oh. Kaya nung buuhin ang DILG Trimedia para irehistro sa Securities and Exchange Commission, kaming dalawa ni Sunny Casulya ang naglaban pagkapangulo. At pinalad naman ako, nakalamang ako ng 17 or 19 votes mula sa mga taga-TV, radio, karamihan at print. Sa print lamang pa rin ako sa print Kaya nanalo ako bilang Pangulo noon. Kaya yan naman ang nirehistro namin sa Securities and Exchange Commission. Ayun. So, doon sa nag-text sometime, mga 1 month ko nang nabasa yon na ang Tommy Abile ay hindi nasyonal, local lang daw. At saka hindi raw lehitimong mamahayag. Nagkamali po kayo. Ang Tommy Abile, matagal ko nang nakasama, national na po siya noon. Ako po naman noon ay kumbaga green apple. Ang tawag po doon kasi sa green apple, bagito. Wala akong karanasan talaga sa ganun. Bagamat apply ako ng apply, napakarami kong biodata na pinakalat, hindi man lang nagsitawag sa akin. Ngayon, Pero sa totoo lang po mga kaibigan, ngayon nagre-report din po si Ding doon sa national na himpilan sa Maynila ngayon Bagamat hindi siya naririnig dito, nagre-report din. Kaya nga sabi ko doon, sa mga interesado ng mga local broadcast dito, kusunadan ninyo. Ang DCME, naghahanap sila. Si Mon Aquino nga pala, ba't hindi bumalik doon? Ba't hindi bumalik doon? Mon, magparamdam ka naman, please. Bagong management na raw ngayon. Ayun, DCME. Kung interesado ka pa at ayaw mo na rito sa samahan natin, taga-riyan lang yan si Mono. Walking distance Yun, lang. taga-Pag-asa yan. Nagkita-kita yes, din kami dyan. Doon sa DCME din kami nagkita-kita. Naalala ko yun. 4 nga tayo noon na magka-close talaga. Si Romel Alarcon. Romuel Alarcon. Nandoon na siya. Bagamat ang dami-dami natin noon, tayo ay... 41 kami nag-apply. Ako lang natanggap. Mag-isa. Yun. Yun ang sinasabi ninyong local. Local lang ang Tommy Abile. Wala pong walang sinabi yung nagsalita. Hindi, kidding aside, ito po naman ay matagal na tayong nagkasama at ako po naman ay bumubuntot-buntot sa kanya dati. Ginamit ko na po yung salitang bumubuntot-buntot. Kasi ako po ay nangangarap din maging isang radyoman. Ngayon ay kumo siya talaga ay may pangalan na May pangalan na. Nag-DZEC siya, nag-DZME.
naging reporter pa nga. Nag-DWS ako. Double S. Nagiging Armed Forces Radio. Armed Forces Radio. DWDD. Naging reporter mo ako doon sa Armed Forces Radio. Ngayon, wala naman yon, wala namang ika nga friendly na pinagsasamahan natin. Ngayon, talagang dumating ang pagkakataon na hindi na tayo nagkabalitaan noong 2004. Nagsimulang maging tumamlay ang ating pagkakabalitaan. Ika nga, yung panahon ng Fernando Poe Jr. campaign, nung panahon na yon, hindi na tayo nagkabalitaan sa isa't isa. At ako naman ay nag-concentrate na lamang po ako doon sa yung trabaho kong panggabi. Ako po naman ay isang disc jockey sa club. Ako po yung nagpapasayaw. Yun na yun. Kaya nga sabi ko sa'yo, Paringding, dahil narinig ko na sa'yo noon, ang gustong-gusto mo talaga larangan namin. Nung nakaupo na ako, hinanap kita Sabi ko, pauupuin ko yan. Tutuparin ko ang pangarap niya, bigyan siya ng pagkakataon. Buti na lang. Hindi ko rin akalain, yung driver ko lang pala dati, ay amo mo na. Yun ang naging amo ko. Napakayaman na pala niya. Last ko ng pinasukan, bago ako napunta rito, yung last kong pinasukan, yun pala yung amo ko, pala driver mo lang pala yon. Driver ko lang Anak ng Pasig, ang laki ng inangat Oo, napakalayo. Oo. Samantalang si Bigwas ay nandito lang, nanatiling nagdidildil ng asin. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam naman. Ay pabati po yung pamilyang Makabato. Ailig Corrales, Ate Irene Dumangas, Ate Irene Dumangas, Nanay Norma Dira, Nanay Norma Dira, at si Lolo Rodolfo Tamyat. Tapos sa Police Station 5 na sila SPO3 Alfredo SPO2 Victoria, tapos si Secretary John Cruz, pati na rin si Kapitan. Wow! Sip-sip ka, ha? Okay lang. Sige, good morning sa inyong Ayos yan. lahat. Maganda yan. Dumating na naman yung oras, may sumigaw na naman ng pusa. Oras na? Yun ba yun? Oo. Speaking of bati, ito, last na. Wala pa naman ang sanggunian. Alam ko, wag po kayo umalis, ha? Susunod na po ang sanggunian. Ayun, Okay. yun ang kasunod natin. Yung taga Gordon, kaibigan natin si Jong Narvales. Yun. Narvales. Ano yan siya? Friend ko yun eh. Ganun ba? Buti may friend ka dito. Nakakakala ka kasi ako hindi Oo. Wala pa namang wala pa, why hassle, sabi nga ni Aling Dionisia. Wala may hassle. Yung lola niya, taga-panood mo, kasamang Tom. Ganun ba? Fan mo yun, yung lola niya. Well, wala yan sa lola ko. Sina Romeo, si sino ba yung ayun. Okay. Oscar Eclarinal, Romeo Benson na taga Gordon Avenue. Yan, kasama yung Jong Narvales at ang lola niya. Magandang umaga at salamat sa panonood. Salamat sa pagsuporta sa Bigwas. Okay, doon naman sa mga nais tumulong doon sa ating nabigyan ng public service, patuloy na lamang po ninyo silang kontakin sa numero pong ito, yung gusto pong tumulong sa ating kababayan na may sakit na kanser at kailangan na pong putulin ang kanyang paa. Ito po ay siya po ang inyong pong makukontak ay si Soleta Ilacion. At ang kanya pong cellphone number 0909-938 pala. 938. Ulitin ko po 0909-938-1818. Yun po yung gustong tumulong. At ako naman ay tutulong din sa pamamagitan ng ating kaibigang himpilan sa Manila para maalalayan din sila. Ganon kami.
Nakatakda na palang putulin ang paa. So agapan po natin mga kaibigan, huwag nating pabayaan yan. Tumulong tayo kung may maitutulong tayo para maiwasan po yung pagkaputol ng kanyang paa. Putulin na talaga yun. Puputulin na talaga. Puputulin na Nakatakda para, na. ano, kasi Okay. aakyat yun magiging ano yun. Ikakamatay niya yun kapag hindi putulin yun. Ayun. Maliban lang siguro kung kaya pa ng operahan. Pag hindi na kaya, putol talaga yun. Putol talaga. Nakatakda na, naka-schedule na. Kung ano Okay. man ang may tutulong ninyo, tulungan po natin. Mamaalam na tayo. Good morning kay Ma'am Rodalyn at kay Clet at kay Jahara, kay Viti, kay Elsie. Yon, alam nyo na yon kung sino kayo. Kayo po, mga texter, mga supporter ng Bigwas, maraming salamat sa inyo at kayo po ang higit na kailangan ng bayan. Enjoy your lunch! At Bye-bye. ito naman ay nagpapahabol si Ma'am Jeannie Clarino na hinggil po kasi mayroon siyang final briefing kaya wala siya ngayon dito. Bagamat mayroon tayong ano rito. Ang kanyang show naman ay starting na rin Monday, alas 8 ng umaga hanggang alas 9. Aba, kami na magkakasunod nako, talagang magkakasunod na kami. Alas 8 siya hanggang alas 9. Nakuha na niya yung alas 8 hanggang alas 9 ay yung kanyang public service. Ito po yung katuwang natin sa pagtulong sa ating mga mamamayan. Public service si Ma'am Ma'am Jeannie, nandito po. Kontakan po tayo mamaya para doon po sa atin pong matutulungan. At ako naman po ay nagpasalamat din sa iba pang tutulong. Maraming salamat po sa lahat ng taga-subaybay ng programang Bigwas. Ako po si Tommy Abili, ang inyong sumbungan at sandigan. Ako ang inyong Bigwas!